wrinkles o pagkulubot ng balat, gray hair o mga uban. Reading glass is a must? Ilan lamang yan mga kada sa physical changes na na-experience ng mga kababaihang nasa 50s ang edad. Mas emotional nga ba sila? O sadyang gusto lang nila ng tahimik na kapaligiran? Para sagutin ang inyong mga haka-haka, let's hear it straight mula sa mga nanay, titas at grandma na proud 50s. Mula nung mag-50 ako, mas nag-effort ako sa skincare ko. Para kahit 50 na ako, beauty pa rin. Beautiful ka naman talaga, mami. Nung nag-50s ako, sobrang saya ko. Kasi nakapagpatapos na ako ng sa akong anak. Diba, let's just go. Congratulations, mommy! Sabi nila, age is just a number. Noon hindi ko yun pinapansin. Pero nung umabot na ako sa age ko ngayon, na 57, nararamdaman ko yung paa ko, nahihirapan akong umakyat ng mataas. Hirap na ako kasi sa tuhod ko. Siguro nga sa rayuma. Sign na nga yan, Mi. Talaga ng mga mommies, titas at mga grandmas natin. Tulad na lang ng mga nagsabi kanina, di ba? Parang fresh nung skin nila. Gusto ko yung sinabi nung isa, mas naging ano daw siya, mas naging maalaga sa kanyang skin. And I agree. Di ba? Kailangan na kailangan. Marami na talagang pagbabago po. Pero we salute you, women in your 50s. Dahil kahit anong pagbabago pa po yan, ang babae mananatili po yung palaban sa buhay. Katulad na lang ng makakasama natin ngayon. In celebration of International Women's Month, kasama natin ang isang career woman na in her 50s, tila walang pinagbago. Mula ng bagets days, eto ang talagang bagets. Tunay nga bang 50s is the new 30s? Aalamin natin from the very beautiful and young at heart. Let's all welcome Miss Yayo Aguila! Talaga halata. Very bagets. Magandang umaga. Good morning, Miss Yayo. Bati mo na kayo sa mga Magandang umaga sa inyong lahat po na mga nanonood. I hope you will have a good day today. Yes. Miss Yayo, kumusta po kayo? Anong pinagkakaabalahan natin ngayon? Siyempre, ang trabaho sa television, may ginagawa akong serye ngayon at may uumpisa na isa bang bagong serye at meron na rin malapit nang ipalabas yung 3 pelikula na nagawa ko itong mga nakaraan. Wow. So, busy. Busy. Miss Yayo, hindi halata sa skin mo na busy kasi ang ganda. Gusto ko lang ikaw. Wow, thank you. Hindi, kahit naman nagpupuyat tayo sa work natin, kailangan alagaan mo pa rin yung skin mo. Diba? Kailangan mo alagaan yung sarili mo kahit na nagpupuyat ka at nagpapagod ka sa trabaho. Ever since, ganun ka na, Miss Yayo? Or mas naging mas maalaga ka sa skin ngayon? Mas naging maalaga ko itong past years. Dati wala akong pakialam sa sarili ko. Parang kahit ano lang ganyan. But dumadating ang panahon na kakailanganin mong maging maayos para hindi lang para sa sarili mo, kundi para din sa mga sa pamilya mo, tsaka para sa trabaho mo. Kailangan mong may time na kailangan mong maging conscious. At kailangan mong, di ba sabi nga, self-care. Yes. Kailangan natin yun ng mga babae, especially. Yun. When is it siguro that time, Miss Yayo, na marirealize ng isang babae na kailangan nila mag-aalaga sa sarili nila para hindi pabayaan na lang nila? Oo, actually, isang problem yan ng mga nagiging nanay, di ba? Pag kami mga anak na tayo, hindi na tayo nag-aalaga sa sarili, palagi tayong busy sa mga chores, sa mga responsibilities. Pero dati ganyan ako. As in, dati lalabas ako ng bahay, wala akong ayos. Kahit ano, nothing, magmula ulo hanggang paa. Aray, I feel that. When I leave the house, bago ka magpaayos. Tapos, mapapressure ka pa kasi sasabihin sa'yo ng mga tao, mag-ayos ka nga kasi artista ka. Parang, yes, correct. Tao lang naman din ako, di ba? Whatever it is na I feel comfortable with, yun yung gusto kong isuot. Pero dumating ako sa time na naisip ko, kailangan ko rin palang mag-ayos kasi pagka naisip ko at naramdaman ko na pag hindi ka maayos sa sarili mo, it shows, nakikita ng mga tao. So, iniisip nila, siguro, bad trip to sa buhay niya. Siguro stress to. Oo nga, no? May mga times talaga dati, may mga panahon na sobrang stress ako at nakikita yon. Pero nung nawala na yung stress sa buhay ko, tas alam mo yung naging at peace ka na with yourself and with
your entire life, Environment. yes, lalabas, it will show, everything else will follow. Yung sa pag-ayos mo ng sarili mo, sa pananamit mo, sa mga beliefs mo. Wait lang, na-inspire ako dito, Emma. Mga kada, makisali din po kayo sa usapan namin mga changes in your Yes. 50s. Ito yung gusto ko i-ask, no? Miss Yayo, kasi dumaan ako sa isang bagay bago ako naging peaceful sa buhay. Parang ganon. I had to go through something really traumatizing in my life. I had cancer. And after niyan, doon ako na-realize parang, wait lang, pwede pala tayo mag-chill, pwede pala tayo mag-aalaga sa sarili, pwede pala tayo maging masaya sa lahat, pwede pala tayo hindi may stress. Pero, of course, that happened to me. What is one thing na masasabi mo sa isang babae na kahit hindi pa sila 50s or papunta na sila doon sa 50s, going there, na kailangan nating maging peaceful. How do we overcome that sa sarili natin without going through traumatic experiences? Alam mo, kailangan lang magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Kasi ang nangyayari sa karamihan sa mga mommies or sa mga career women, because we are so into whatever it is that we are doing, nagiging workaholic ka o parang iniisip mo, kailangan mo lang gawin responsibilities mo. We always have to have time, kahit a little time for ourselves. Kahit konti, yung paglinis lang ng muka o yung pagsuklay, malaking bagay. Alam niyo kasi hindi ako nagsusuklay. Hindi tayo nagsusuklay, maganda nyo naman. Kasi like number 1 ko yan hindi ako mahilig magsuklay. Yung mga hairstylist natin lang Kaya yun, thank you sa inyong lahat. Hindi talaga ako mahilig magsuklay. Pero dumating yung araw na kailangan ko palang magsuklay. Kasi sinasabihan ako ng mga anak ko, Mama, magsuklay ka. Mama, mag-ayos ka ng konti, mulay ka ng konting lipstick. Kasi naisip ko, bakit ba ang kulit-kulit yun? Tapos naisip ko, when I look in the mirror, parang, okay naman pala ako, hindi ko makailangan magpaganda. Just a little brushing of the hair, tapos maayos lang yung suot mo. Pero, kailangan natin bigyan ng time yung sarili natin. Hindi ibig sabihin na pag bibigyan mo ng konting panahon yung sarili mo, ay masama ka na. Dati kasi ganyan ako. Dati madamot ka. Diba? Iniisip ko, ay, yung time na ibibigay ko sa sarili ko, bigay ko na lang sa family ko or sa mga anak ko. Parang I don't have to look glam or whatever, di ba? Basta magawa ko lang yung mga kailangan kong gawin. But kailangan po natin talaga yun kasi para sa sarili natin, hindi para sa kahit kanino. Kasi pag okay ka sa sarili mo at inaalagaan mong sarili mo, mas kaya mong mag-alaga sa pamilya mo or mas kaya mong gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin ng tama. Diba? Yung mindset mo lang. Doon nagsa-start kasi. Doon nagsa-start yun. Kailangan nating maging positive tsaka dapat ina-attract din natin positive vibes. Diba? Tapos it will, and then you will go places. Malaking factor talagang environment. Yes. Dati, chill lang naman ako. Hanggang ngayon naman. Pero napansin ko itong past year, naging sensitive ako. Hindi ko alam bakit. I was never a sensitive person. Never. Never. Wala akong pake kahit ano ganyan. Pero ngayon, konting may marinig lang ako, parang na-hurt ako. Tapos naiiyak ako. Hindi naman ako ganun dati. So naisip ko, is this really me? Or talagang baka may changes na in my body? Hormonal changes. Alam ko marami. Since I entered the menopause phase, marami nagbago talaga sa akin. Pero di ko yun, parang dinededma ko lang, in denial ako. Hanggang itong past months, na-realize ko when my partner told me, my boyfriend told me, bakit ang sensitive mo? Hindi naman ako ganun. Dahil na-realize ko, bakit kaya ganun? Diyan din ba pumapasok? Kaya, base kasi doon sa na-research namin, sabi daw po ng anak nyo, masungit daw. Masungit? Din ba yun? Masungit ako sa bahay. Pero yung sungit ko naman, hindi yung sungit in a bad way. Wow, dinefend ko. Di ba tayo mga nanay sa bahay? Babae naman may mga ganun. Mayroon naman talaga tayong ganun. Di ba sasabihin nga ng mga lalaki, ang hirap natin i-handle kasi may sungit talaga. I think ito yung, it's what makes us women. Di ba? Yung may konti kang sungit, pero yung sungit na yun, yung normal ko yun, pag hindi nga kita sinungitan, ibig sabihin, hindi kita mahal. Hindi kita mahal. Hindi ka okay sa akin. Yun lang yun naman yung sungit ko. Pero itong past years, tsaka lalo na nung nag-reach na ako ng age ng 40s pa nga lang, naramdaman ko na, yung sungit ko nadagdagan. Tsaka yung patience ko umikli. So, paano mo yun naiiba? Paano mo yun kinokontrol?
Nako, minsan hindi ko talaga nakokontrol. Tapos, syempre, pag may nasabi ka na or may nagawa ka na, saka mo lang ma-realize, ay, oo nga, pag nako-call out ako lagi ng children, May mga ng kids naalala ko kasi my mom, she's 57. And then she's going through, well, that. I remember very, very briefly na ang init daw. Yeah. Tapos irritable siya. Yeah. Sabi ko, Mabilis. anong meron? Bakit ako yung lagi sinusungit? Mabilis na irita. Minsan nga, tapos, di ba, I'm sure yung mami mo sasabihin, hindi naman ako masungit, Correct. Di ba? Sabi Pero, ko, hindi. kasi ako iniisip ko, hindi ako masungit. Tapos sabi ng mga anak ko, ma, ang sungit mo, galit ka kagad. Parang, may tinatanong lang kami, galit ka kagad. Sabi ko, hindi ako galit. Tapos na-realize ko, baka nga, unconsciously nagagawa ko yun, di ba? Pero, mahirap. Minsan hindi mo alam, tapos may mga na-offend ka na pala. Pero, may times dati na na-enjoy ko yun. Yung pagkasungit ko. Pero ngayon, naiisip ko, parang siguro I really have to put myself in place. Control. So, ang ginagawa ko talagang, na I take time out, a few seconds, inhale, exhale. Tapos alam mo yung, kausapin mo si Lord, Lord, tulungan mo ako. I have to help me get by. Kasi kung umpisa pa lang ng day, ganito ka na. Baka hanggang gabi, ganun ka. So, importante din na, you talk to Him, and then you ask for guidance, you ask for wisdom, for patience, yung pahabain yung PC mo for that day. Tapos everyday, ganun, nagiging practice ko na yun. Di ba meron tayo, Miss Yayo, na quarter life crisis, midlife crisis. Pag quarter life crisis, ako dumating naman din tayo lahat doon, quarter life crisis. So parang, ano nang gagawin kong next? Ano nang next chapter? Ano nang next stage? Pag ba midlife crisis, ano ang nasa isip? Ako, naiisip ko lang yung number one ko naiisip, nag-50 na ako, nakalampas na ako sa 50 ng ilang years. Niisip ko na lang, gusto ko humaba yung buhay ko kasi gusto ko pang makasama yung pamilya ko, yung mga anak ko. Although lahat sila nag-graduate na ng college, but still I want to see them have their own families. Tapos gusto ko pang makasama lahat ng mga mahal ko sa buhay. Gusto ko pang gumawa ng marami pang pelikula, marami pang TV shows. Yung ganon, yun yung naiisip ko. Oo, yun yung thinking ko. Pero syempre, hindi mo naman masasabi, di ba? Like, lalo na ngayon, ang dami nangyayari. Pwede ka magkasakit, pwede, di ba? Yun lang, yun ang hinihingi ko lang lagi na kung pwede, habaan pa yung buhay ko so that I'll be able to do what marami pa akong gustong gawin eh. I wanna travel, I just wanna be happy. Basta ang importante, every day, I'm at peace with myself. Kung meron mga ganyan mga changes kang nararamdaman or mga, di ba minsan may mga thoughts ka na hindi maganda. Basta importante, bago ka matulog, wala na lahat yun. Yes. Kasi hindi mawawala yun eh. Hindi. Parang, lalo na pag nasa, I think pag nasa 50s, lalo na siguro pag 60s ka na, di ba? Pero, yun nga, yung sinabi mo kanina, Miss Yayo, na environment kasi pinakamalaking part dyan. Yes. Di ba? Yung mga taong nakapaligid sa'yo. Yes, yung mga taong nakapaligid sa'yo. At dapat papaligirin mo yung sarili mo sa mga taong yung good vibes lang lagi. Pag may bad vibes, diba? Ano naman yung mga bagay na gusto mong gawin pa? At yung mga hindi mo pa nagagawa? Marami. Gusto kong mag-travel kasi natatry ko nang maggawin ng paunti-unti mag-travel. Alam mo, feeling ko kasi sa pagta-travel, ngayon pa lang ako, kung kailan ako tumanda, ngayon pa lang ako nakastart na mag-travel outside of the country, kahit na sandali lang. Pero ang laking bagay, yung nabibigay niya mentally, parang lalo na yung stress dito sa Pilipinas, di ba? Pag parang nakakalimutan mo. Yes, tapos, yun, parang nag-enjoy ka lang kasi iniisip mo na hindi na ganun kadami yung responsibilities mo, yung mga obligasyon mo nabawasan. So, siguro, ang ako iniisip ko, gusto naman ni Lord mag-enjoy ako. So, feeling ko naman deserve ko yun. Hello mga ka-Net25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.